Saan ba galing yung Carlito na yan? Hindi ko alam. Siguro gusto niya lang maging nakakatawa. Sa ngayon, isa akong farmer. Pagkatapos mo nang reviewin yung balaban mo, ang goal ko, ma-minimize yung damage. May pagkakataon bang matripan mo na rin na makalaban si Sinyo? Okay sa akin. Okay sa akin. May sense naman yung match-up. So tingin mo bakit ikaw ang trip ni Sinyo na makalaban? Yun din, iniisip ko rin yun eh. Baka may nagawa akong mali sa kanya noon. Sa kadalasang battle mo, pagka 2 and 2, lalo round 3, doon na bumababa eh. May ano ba yun? May katamaran ba yan? Aminado naman parang ang daming battles ka nang sinabing nakakatamad mag-practice. May ginawa rin pala ako rin, pinagbaliktad ko yung round 2 tsaka round 3 ko kay GL. hindi ko nga rin alam kung ano yung left field. Seryoso, hindi ko alam kung ano yung left field. Parang nung lagi na siyang nababanggit. Pero malaki ba ang pinagkaiba nung Barry at Sayad? Kasi yung karakter yun eh. Naalala ko tuloy yung Pochi ni Litcram. Parang ano eh. What the fuck? Bawal kumain ng Kupochi pag hardcore ka. Tingin ko lang, parang kung sasabihin mo yung gusto mong sabihin, pwede siyang maging ano eh. Bookmark, required talaga yon na mag-dive ka sa ibang takbo ng isip. Okay. Para makita mo yung pwede tsaka hindi pwede. Tama. Yo! Welcome back dito sa Dayo Podcast at kasama natin ngayon walang iba mula sa Anonas, walakpakan natin, Sayad! Yeah! Dinayo ko ang Dayo Podcast. Dumayo siya dito sa Pulo HQ kasi wala kaming mapwestuhan dun sa Anonas babanda, no? Oo, tsaka wala rin mga bakanting pwesto doon dahil busy yung mga tropa doon, lalo yung branded. Hindi nagre-reply. Bubati ka muna sa mga manonood natin, Tol. Kamusta kayo? So ayun, panimula natin, pabungad natin, kamusta ba si Sayad ngayong taon? Kamusta ka, Tol? Ayos lang, normal na tao na. Magaling na. Magaling na dahil ikaw ay isang dating halimaw. May mga naka-ready akong tanong dito mula sa mga tropa. Ito galing sa mga Pulo MC ko to. Unahin na natin tong, sino ba tong James Ryan? Tiago, okay. Kuya, patanong po, saan galing ang Carlito na alter ego niya at bakit ganun ang pen game niya? Ibang-iba sa Sayad na nakasanayan. Bakit ba lagi niyo akong pinagbibintangan dyan sa Carlito? Wala akong alam dyan. Base sa pagkakakilala mo lang dun sa Carlito. Siguro nakukumpara sa akin, kaboses ko siguro. Pero saan ba galing yung Carlito na yan? Hindi ko alam. Siguro gusto niya lang maging nakakatawa. So hindi talaga si... Pakiramdam ko yun Napanood ko rin siya eh. Oo. Meron. Pwede. So, ang kapal nga ng mukha niya, nakaisa buhay ka agad. So hindi sasagutin ni Sayad dahil ibang tao talaga si Carlito. Tanungin niyo na lang si Carlito. Oo. Bakit ba dinadamay niyo ako lagi dyan? Sana mag-guess natin dito si Carlito si Carlito kasi naalala ko kasama mo yun nung battle mo kay sino to? Hindi kasi kay Zendlock ata kasi yun nga kinukulit ako lagi. So kinontak ko siya. Okay. Sabi ko, kailangan kita ngayon. Sinama mo na si Carlito sa battle. Ewan ko kung siya talaga yung dumating. Bakit nagpapala bigla yung Carlito na kasama mo? Hindi ko alam anong trip nun. Siya na lang rin yung tanungin ko. Pero hindi namin na-practice yun. Binigay ko lang sa kanya idea ko. Ganito yung pwedeng gawin. Tapos bahala na. So, ayun yung nangyari. Parang last minute naisip ko, parang ang hirap nung naisip ko mangyayari. Pero tignan na lang natin kung anong kalalabasan. Tapos, ayun nga. Parang Sub-Zero, tas Noob-Saibot na magulo eh. Pero yun, Carlito, sana mag-guess ka namin dito para masagot mo yung mga ibang tanong mula sa tropa. Eto, mula to kay Luminous. Eto, yung ating kasama. Luminous. Kung pwede naming malaman, ano ba ang day job ni Sayad o ano pinagkakaabalahan mo sa normal na araw? Sa ngayon, isa akong farmer. Magsusuka? Nagtatanim-tanim lang ako ng mga namumunga. Tapos nag-aalaga rin ako ng mga hayop. Ano yan, sa bahay nyo lang ba yan? Ano,
ayun, yun lang tinitrip ko ngayon. Tamang tanim pala to, ha. Eto, tanong din. Paano mo napagsasabay yung ganong ginagawa mo sa pagiging artist? Ang hirap nga nun nahirapan nga ako kasi parang yung art side mas lumalabas pag under pressure ka parang ang gaan ng buhay ko ngayon sistema na nasa sistema na lahat. So ayun, kailangan lokohin ko muna yung sarili ko bago ako makapagsulat. Kailangan kong binsihin ko yung sarili ko, kailangan panoorin ko yung hindi naman kailangan, feeling ko dapat kong gawin, panoorin ko yung Sayad. mga panahong nagsisimula ako para maalala ko uli yung gutom, yung gigil. So hindi siya palaging gumagana or hindi ko nga alam kung gumagana talaga Pero yun yung ginagawa ko sa ngayon. So, yun lang. Sinusubukan ko yung ibang paraan ngayon. Parang naisip ko baka mali rin na hinahabol ko yung dati. Baka kailangan i-present ko na lang kung ano yung ngayon. So, kung magkakaroon pang pagkakataon, subukan natin yun. Ayun nga yun din napapansin ko sa'yo, simula nung bumatil ka hanggang ngayon, hindi ka nagbabago ng style. So hindi ka rin nag-a-adjust sa kung anong bago, anong meron. Nag-a-adjust din ako pero siguro mas litaw lang talaga kung ano lang yung alam kong gawin. Parang naisip ako na parang ayoko nang puntahan din yung tungkol diyan kay Carlito. Pero huwag natin puntahan. Pero sinubukan kong magbago ng style. Nag-iiba-iba rin ako ng approach sa battle. Depende sa kalaban. Pero ang hirap pilitin paandarin nung sasakyang hindi na umaandar Parang minsan ang goal ko yung pagkatapos mo ng reviewin yung kalaban mo, ang goal ko ma-minimize yung damage. Nasasaluhin ko Parang may mga battles na alam kong hindi ako mananalo pero kailangan kong tumungtong, kumbaga too late na para mag-back out. So okay. may mga ganong sitwasyon pero wag niyo gagayahin yun, mali ako. Kailangan warrior hanggang sa huli. May mga pagkakataon ba na parang ikaw yung nag-request ng makakalaban mo o kung sino binigay, ayun na yun? Nung unang panahon, nakakapag-request ako. Okay. Ganun. Sa ngayon, parang sa tagal natin ginagawa to, parang okay nang hindi mamili kung ano na lang yung mas lumabas sa ruleta. Okay. Kung ano yung mabunot, parang okay na yun Pero tinatanong pa rin ako ni Arik kung may trip akong kalaban. Okay. Si Sinyo. Okay lang. Hindi, alam ko siya may trip sa akin. Hindi, kung sakaling matrip, may pagkakataon bang matripan mo na rin na makalaban si Sinyo? Okay sa akin. May sense naman yung match up. Pero hindi siya para habulin. Kung mangyayari, di mangyayari. Pero okay. Hindi siya yung aasarin ko ng 1 taon sa internet para mangyayari. Aray ko naman. Tsaka hindi ako mananalo asaran doon. Palagay ko. So tingin mo bakit ikaw ang trip ni Sinyo na makalaban? Yun din, iniisip ko rin yun baka may nagawa akong mali sa kanya noon. De, pero napapraning ako. Parang mula pa noon parang yung unang henerasyon ng mga bagong MCs, parang imbis na apiran, ang bati sa akin lagi, sana makabattle kita. Sana mag-battle tayo. Parang sobrang maliban ng mga ginagawa ko na gusto niyo akong bugbugin. Ayaw mo muna akong tropahin, makakwentuhan naman lang. Hindi, pero yun nga rin yung rason. Parang hindi ko maalala kung saan ko nasabi dati. Parang ang mga unang naging kaibigan ko sa mga bagong MCs dati, ikaw si Lipcram tsaka si Lil Jon. Parang puro 3GS Sa 3GS, parang yung mga 3GS, puro battle rapper 24/7 nun Parang kayong tatlo yung kayong tatlo yung lagi nagkakwento. makakaapiran mo Parang, ayun, yung makakwentuhan mo ng casual na kwentuhan. Sa pagiging sayad, tol, sino yung parang naging inspirasyon mo sa ganyang estilo? Una sa lahat, di ko alam yung, ano ba yung tingin nyo sa pagiging sayad Pero, may version dati, nung nagsisimula may version ng hip-hop na nakikita nyo sa music video, sa TV,
naririnig nyo sa radyo. Tapos may hip-hop ako na-discover sa tulong ni Labatas, nila Epok, nila Enigma, ng Wampon, na hindi mo siya maririnig hanggat hindi siya sinasuggest sa'yo. Parang ganun. So, hidden gem, parang hidden gem. Ibang klaseng flavor ibang klaseng flavor lang ng hip-hop. Tapos parang yun yung tinatawag siguro nilang left field. Hindi ko rin alam kasi yun eh. So, nung una, parang syempre nasanay ka dun sa lagi mong napapakinggan. Ang hirap pakinggan ng mga beats kasi ibang-iba yung beats nung mga sinasuggest nila. Pero habang tumatagal, na-absorb na ng isip ko na ayos ang ganda ng mga pagkakasabi ng mga sinabi. Sinubukan kong gawin, tapos mas nagustuhan ko, parang mas masarap mag-rap ng pagganito kaysa pagganon. Kaya ginanito ko kaysa ganon. Parang battle pa rin no? May specific na grupo ba yan? Anong grupo ba yung Yung parang kung bakit ka naging Sayad? Grupo ba siya dahil sa isang grupo o sa isang artist? Hindi, nag-transform lang siguro, nagbago habang tumatanda, nagbago yung pananaw, yung panlasa. Hanggang sa doon napunta, tapos yun na yung naging normal. Yun na yung naging natural na daloy. Yun na yung naging ganun na yung andar, tapos ang hirap kalasin. gusto mo baguhin, ang hirap ng kalasin, yun na talaga yun. So, ayun. Outdated, pero parang gumagana pa rin. Hindi naman outdated yung parang lang naman yun sa hip-hop eh. Pag nalaos yung tongue twist, boom bap. Pag naumay sa boom bap, mamimiss yung tongue twist, di ba? Oo, ganun lang naman yan eh. Pwede nga mali ako. Pero Ito yung pakiramdam ko, mali yung pakiramdam ko. Salamat. Pero hindi, tangina sobrang solid nun. Tsaka batch 1 kayo, di ba? Tama ba? Batch. Unang mga nag-tryouts. Sa flip top. Tapos ikaw ang nag-champion sa freestyle. Hindi. Sino ba nag-champion nun? Si Spade. Ay, si Goryo. Oo. Sino ang nakalaban niya sa finals nun? Ikaw ba? Hindi. Si Spade naglalag sa akin eh. Ang nakalaban niya ata sa finals si Red Blood o si Kahir. Di ko matandaan eh. Pero doon umikot yun. So kayo nun nila Balakid sa... Nag-freestyle din ba si Balakid? Sa pagkakatanda mo? Freestyle... Doon sa batch 1. Di ba parang, yun? Parang process of elimination yun? Oo. Alam ko si Aklas nandun din eh. Alam ko may freestyle din siya eh. Kumbaga... Si Allen, alam ko nagsimula siyang mag-rap sa flip top eh, parang nanonood siya. So, yung mga skills na kailangan, kinuha niya habang nasa biyahe na siya. Parang ganun eh. Pumunta muna sa isang lugar, tapos kinuha ng baon, no? Tsaka kinuha niya habang umaandar na yung biyahe. Oo. Parang ganun. Tsaka gagana din talaga sa mga body fit yung mga kung ano mapanood mo. Anong body fit? Speaking of battle rap, bakit si Aklas pala yung naisip mong kakampi nung nag-2v2 kayo? Hindi ako nakaisip noon. Pinagkampi na lang kami bigla. Si Arik ang nakaisip noon. Pero pumayag kayo? Oo, bakit hindi? Oo naman. Paano naging preparasyon nyo nun? Hindi naman yata kayo magkalapit ng lugar. Oo. Minsan, palitan. Pumupunta siya sa amin. Minsan ako pumupunta sa kanya. Parang ganun. Yun yung natatandaan ko na proseso. Pero magtropa kayo nun o dahil lang sa battle? Hindi. Lagi kami magkakasama nun. Yung grupo nila, Enigma, grupo ni Aklas, Batch 1. Lagi kaming magkakasama nung panahon na yun, nung nagsisimula lahat. Kaya, ayun, siguro naisip ni Arik pagkampihin kami. Ngayon, kung sa panahon ngayon, kung papipiliin ka ng kakampi sa 2v2, may natitripan ka ba? Ayoko na mag-2v2, parang tanda na ako. Sino ba inalok ko dati sa 2v2? Maraming, kumbaga, kung may bibigay na slot, sige, mas okay na makuha yan ng mga bago. Hindi mo na trip mag 2v2?
Parang hindi ko na siya ramdam na lumaban ng 2v2. Masyadong matrabaho. Parang mas gusto ko yung mga simpleng paraan na lang. Okay. So, ang kulit sana no, kung halimbawa lang, no, malabo namang mangyari. Sayad man ba yung magkampi? Paano kaya yung sulat no, yung ganung proseso ng sulat, no? Well, feeling ko solid yun. Mag-a-adjust kami sa isa't isa. Gusto ko yung style ni Manda eh. Lalo pag nagbe-baby talk siya. Gumagana eh. Bukas, higa, sara. Parang linya ng bingot. Tangina, no? Pero, ang kulit nga, no? Ang kulit isipin nun. Kung yung style clash, pagkakampihin mo, no? Parang, ikaw ba sa buong run ng karir mo sa battle rap, pumasok ba sa isip mo na gumawa ka ng isang joke na linya? Yung talagang mababaw lang pero nakakatawa? Nagagawa ko naman yun Hindi, puro technical yung may mga joke ka pero pa-technical pa rin siya. Parang isang round na doon aandar. Oo, parang comedy. At tulad si Plasma, laki ng in-adjust din sa ilang battle niya. Ang galing niya doon sa pagbabalanse noon ng comedy. Kay Plaridel, no? Oo, tangina, grabe yun. Ang galing ni Plas doon. Ako sinubukan ko pero ang nangyayari, may nabubuo akong maganda pero hindi na siya bumabagay doon sa iba. Parang mapapansin mong pinilit ipasok yan. So kinakalas ko, imbes na 8 lines, magiging 2 lines na lang, magiging 4 lines na lang. Babaguhin ko yung simula or yung dulo para bumagay pa doon sa original na naisip ko. So sinusubukan ko, nag-effort ako, pero hindi pa ako nagtatagumpay ata na mag-execute ng ganun pero gusto ko siyang gawin. Tangina, no? Paano kaya ang deliver mo nun pag mga jokes na parang mag-iiba ba yung expression mo, yung delivery mo? Ayun ang inaantay ko kung gusto mong i-try yung ganung klase ng sulat, yung joke, paano i-deliver ng sayad yun? Kasi syempre hindi ka bumibitaw sa sayad Kaya kong sagutin sana yan Pero nakakwentuhan ko si Carlito minsan. Ano sabi ni Carlito? Baka may ma-share siya. Hindi. Nakakwentuhan ko yun Hinanap ko talaga siya kasi lagi na siyang binibintang sa akin So hinanap ko talaga siya, tapos nakakwentuhan ko siya saglit. Paano nabuo yan? Parang yun yung gusto niyang gawin Gusto niyang ilayo talaga. Gusto niyang mag-comedy all the way. Okay. Nataon lang na M-site yung Ever ready. Nataon lang ng Ever Ready yung binigay sa kanya nung pinanood niya, tumindig ata yung lahat ng balahibo niya sa katawan. Hindi niya pwede palang gawin yung gusto niyang gawin. Sayang pero naman. yun daw dapat yung direction nun. Yun talaga yung flavor niya dapat. Ibang sayang kung sa level dapat yun na hindi siya makikilala dahil babaguhin niya rin yung pitik ng boses. Tangina, sayang. Sana mabago. Sana magawa ni Carlito yung kung ano yung dapat na gagawin niya. Sana siguro makikita natin yan sa Motuso kaya sa Pulo soon. Carlito, sige na, sabihan mo lang ako. Kung magkano, pag-iipunan natin yan. Carlito sabihan mo lang ako. May ilalaban din akong alter ego sa'yo. Paano ba yung writing process mo niyan? Pag ganun ka, halimbawa, ganun ka technical, kasi sobrang, lalo yung laban mo kay kay Marshall Bonifacio, paaganda nung content nun, yung reference mo about Bonifacio, yung history na kumukonekta pa rin, yung Ninoy, Cory. Paano mga writing process ng mga ganun, tol? Kasi bilang technical, di ko kaya yan Parang pinersa ko na lang ata makabuo doon kay Marshall. Parang pero yun, since matagal na si Marshall, tapos madali namang atakihin yung pangalan niya Kailangan naobliga akong panoorin yung battles niya para maiwasan yung mga nagamit na. Mm-hmm. So, siguro yung kung ano mang ginawa ko ron, yun yung pwedeng mali ako, pero yun yung siguro yung nakita ko na hindi pa nagagawa, na pwede kong gawin. Tapos, ayun, inaral ko si Bonifacio na nag-enjoy akong gawin. So, nag-research ka rin ng history? Kailangan accurate as tama. possible yung kung magsasalpak ka ng history. Kung magbibitaw ka ng statement, dapat alam mo. Na kasaysayan dapat pinakamalapit sa katotohanan pag ganun. So, yun, medyo doon ako natagalan pero na-enjoy ko yung proseso.
Hanggang sa, yun lang yung naging resulta. Putang ina, pero tol, seryoso. Apakagaling nun. Sobrang, kasi nung ginawa ko na reaction video yun, sobrang galing na galing ako sa history na nakonekta mo kay Marshall B. Tapos yung, si Noy Noy na naging, Ninoy na nag-iba din ng pangalan. Pag namatay ka, makikinabang si Cory na connected sa, ang galing nun. Tang ina, no? Ano? Hindi ko nga alam dati yun na Marshall yung nickname. Parang nalaman ko lang rin sa proseso. Sa research din. Oh, putang ina. Sobrang lakas ng round 1 mo. Bakit pagdating sa 2 and 3 no, nawawala ka? Ang explanation, 3 weeks sinulat yung round 1, tapos 2 days yung round 2, 1 day yung round 3. Tangina, sa sobrang busise sa research, sa sobrang meticuloso na mag-isip ng sulat, 3 linggo yung round 1. Pero hindi, ang totoo, ang tagal ng preparasyon nun, parang 5 weeks, 6 weeks yun eh. Lang eh. Ang hirap pag walang intent to kill. Parang best friend ko si Marshall, tapos napanood ko siya na kumbaga pa-transform na. Papasok siya sa awakening. Paano ko tataluhin yun? Kailangan ko rin ng awakening. Kailangan ko isabotahe yung sarili ko para magalit tuloy ako sa mundo. Parang isa to sa mga battles na alam kong mabubugbog ako. Yun yung sinabi ko kanina, parang wag tanggap ng goal tanggap. Hindi naman sa tanggap ng tanggap. Parang ba't ko i-deny kay Marshall na mabugbog si Sayad, di ba? Bakit parang hindi siya, pwedeng mali ako pero parang nakita kong hindi siya tungkol sa akin yung battle. Kwento ni Marshall yun na lang ako, NPC. Parte ka. Supporting actor, no? Parang ganun yung naramdaman ko na ang goal ay i-minimize yung damage. Pero paramdam ko ang kalat ko nun. So sana pag nagkaroon ng pagkakataon, matabunan ko yung kalat. Tangina. Ito base lang din sa bilang fan ako nung Sayad, pag bumabattle. Sa kadalasang battle mo, pagka 2 and lalo round 3, doon na bumababa eh. May ba yun? May katamaran ba yan? Aminado naman parang ang daming battles ka nang sinabing nakakatamad mag-practice. So, parang pagod na pagod yung utak mo, tapos biglang kailangan mo magsisigaw. Akin talaga yun, mali ka yun. Nagkakatalo yan sa, feeling ko nagmamatter yung kung gaano ko gustong kalaban yung kaharap ko. Okay. Or hindi yung kagusto kong kalaban, kung gaano ko kagusto yung nasulat ko. Kasi parang yun eh. Sasabihin mo paulit-ulit tapos di mo gusto, di ba? Natutulog na lang ako. Tsaka meron tayong pag may naisip tayong linya, lakas na. Pero pag paulit-ulit mo pinapractice, malakas ba yun? Di ba? May ganun ka rin ba? Ako may ganun ako eh. Kadalasan yan, nangyayari sa round 1 yan, yung opener, yung first 4 lines, first 8 lines, parang crucial yun eh. So parang yun, kaya naabot siya ng 3 weeks, parang 1 linggo ng buo yung round 1 ko, biglang papracticein ko habang ginagawa ko yung round 2. Ang pangit pala. Simulan ko ulit, iiwan ko lang yung magaganda. So wala kang parang wala kang, ako pag sumusulat kasi ako, meron akong, para ako bumubuo ng tao. Ito yung ulo, pag nabuo ko na yung ulo, katawan at paa na lang kulang. So, may plano. Oo. Sa'yo, kung ano lang yung maisulat mong tingin mong okay, nilalagay mo na lang siya kung saang round. Itong mga huling salang ko, mula taas hanggang baba eh. Kumbaga, ginagawa ko siya dati yung sinasabi mo. Yung parang may istorya. Alam mo na yung last 4 lines ng round 3 mo. Alam mo na kung paano mo tatapusin, alam mo na kung paano mo sisimulan, alam mo na kung paano mo execute yung round 2, saan mo dadalhin para mag-connect yung 1 tsaka 3. Yun, Ginagawa ko siya dati. Meron sigurong panahon lang na kahit anong piga ako sa isip ko, hindi ko makitaan, kumbaga hindi ko mahanapan kung paano ko tatapusin or paano ko ipapanalo yung laban kahit anong gawin ko. May ganung panahon, so inaasa ko sa kung anong maisip ko.
sana maganda. Pinanonood ko na yung mga battles ko kung ano bang timpla ko dati. Tapos, mula simula hanggang matapos, parang pataas hanggang pababa yung sulat. Parang, Nako. yun na yun. May nakita ako sa online, Memo Plus Gold. Na-try mo na yun? Hindi. Kasi hindi naman siya problema sa pagkakabisa eh. Katamaran. Problema siya sa pagpa-practice. Katamaran nga. Sakit ng technical yan eh, no? Ganun ba? Pwede, posible. Kasi marami kang nakikita na gusto mong gawin pero nakikita mo na kagad yung mali. Nag-overthink ka. Posible. Okay, ganun pala yun. Kasi napapansin ko yan sa'yo, kay Apok, kay Balakid. Parang wala kayong masyadong istorya pagdating sa battle, pero pag may sulat kayong technical, parang binubuhos nyo dito, pero parang pag may nabitawan kayong isang linya, magtutuloy-tuloy na. Yari, makalimutan nyo na. Ano ba yun? Ano ba yung tanong doon? Hindi, parang connected pa rin, napansin ko lang yun, hindi siya tanong, parang connected pa rin siya sa katamaran. O baka, ganun ba talaga yung technical? Hindi ko alam yung proseso ni Apok pero parang si Allen nagkwento sa akin nung unang panahon na yun din yung kalaban niya pag-overthink. Parang okay na, pero parang may mali. Nagpapaulit-ulit siya sa isang bagay. Hanggang sa naubusan ka na ng oras. So, posibleng doon kami nagkakapareho sa problema. Pero mas sa akin yung minado ako na mas sa akin yung kailangan kong magustuhan yung sulat ko para banggitin pa ulit-ulit. Para ayos lang na banggitin siya pa ulit-ulit. Basta gustong-gusto mo. Parang Kailangan no? Solid. Parang pag nakapag-drawing ka, tas alam mong art to, hindi ka magsasawang tignan. Oo, ganun. Pero yun nga, sinasabi ko, wala ka ng oras, kailangan mo ng 32 to 40 lines sa isang round, gagawa ka ng round 3 overnight. Diba? Gagawa ka ng third round overnight. Nagagawa naman may battles na nagawa ko siya Hindi ko maalala kung talo. Pero na-execute ko. Kumbaga naibuga ko pa rin lahat. Kailangan may pagitan lang na 3 days. Or minsan minsan day before na nung battle natapos mo, pero sa mismong araw ng battle nagpa-practice ka pa rin. Practice ka sa kotse ganun, bago mag-break. Parang halos lahat naman ganun. Ako kasi ang pinaka-practice ko yung battle mismo Pinaka-final practice ko. Parang dito ko ibubuhos yung practice ko pag nasa stage na ako. Pwedeng ganun yung approach. Pwede ko rin subukan yun. Oo. Tsaka parang parang magkakaiba nga tayo ng depression pag sa sulat. Kayo, masyado kayong nakapokus sa yung parang iniisip nyo yung nag-overthink kayo sa sulat nyo. Sa mga katulad kong komedyante naman, iba din yung depression pagdating sa sulat Baka hindi nakakatawa yung inisip mo nakakatawa. Tulad ngayon, parang kung babalik ako sa dati na komportable ako sa sulat ko, hindi ko iniisip yung iba Ngayon kasi iniisip ko na kailangan naka 4 bar set to Hindi na ako parang hindi na yung tulad ng dati. Sinasabi mo ngayong kailangan mo ibalik yung dating ikaw. Baka nga mali yun Pero yun na nga, yung kung ko-connect natin to dun sa bigla kang nagkakraming na kailangan mo makabuo ng isang buong round overnight. Most likely kalalabasan nun may mga pilit na tugma. May pilit na tugma, ang hirap practicein, nakakatamad practicein. Gagalingan ko na lang sa round 1 at 2. Hindi, mali yun huwag niyo gagayahin yun. Mali yun. Best form mo daw na sayad yung kay GL. Paano preparasyon ginawa mo nun? Hindi ko alam na. Baka hindi ako sang-ayon na best form yun, pero kasi talo ka? Ayos lang. Parang hindi naman masyadong nagmamatter pa rin, pero hindi na kasing sakit nung nagsisimula ako yung mga talo. Lalo pag hindi siya kasing sakit din nung talo sa tournament. Parang pag nasa tournament ka, iba yung talo na nasa tournament tsaka non-tournament battle Magkaibang mundo yun. Pero kung kay GL, parang kisa yun sa mga battle na gusto kong manalo. Parang doon gumana yung sinasabi kong structure na yung proseso na dapat
Doon gumana yung alam ko na yung dulo. Kumbaga, Yun yung may istorya na. oo, pero ano rin pala yun. May ginawa rin pala ako rin. Pinagbaliktad ko yung round 2 tsaka round 3 ko kay GL. Bakit naman? Mas malilito ka nun. Hindi, pareho ko ng parehong tapos na yun. Parang 5 days before battle, tapos na pareho. Pero, yung ender ko sa round 2, parang mas bagay na ender sa round 3. Yun na yata yung bukas si Gasara, yung pagbabalik eh. Parang pang round 2 dapat yun. Round 3, maganda naman yung round 3 ko nun. Na naging round 2, ang problema, execution. Parang nung pinapractice ko na, hindi siya kasing diin ng execution ng first 2 rounds. So, siguro last minute, pinractice ko siya nakabaliktad, 2 tsaka 3. Gumana naman. So, ayun, nangyari. Mas parang throw yung round 2. Ilaban natin yung 1 tsaka 3. Labo-labo na. Hindi, pero yun nga, yun yung maganda pag maaga ka natapos. Pag alam mo na, kabisado mo na, nakikita mo na siya ng buo agad, malayo pa yung battle. May pwede kang magkaroon ng ganong adjustments. Imbis na magpapalit ka ng buong 8 lines, pagbabaliktarin mo na lahat. Hindi ka ba mag-choke nun? Hindi, parang ang reason rin kaya pinagbaliktad ko yun dahil mas mataas yung possibility ng choke kung yung round 2 ko ginawa ko round 3 dahil huli ko siyang naisulat eh. So, mas madulas yung third round. Mas na-master ko yung yung second round. Yun yung gawin natin round 3. So, gumana siya. Overall, gumana siya. Ang lakas lang talaga ng GL nung gawin. Pero on the spot mo ginawa yun, yung pag-rumble na yun? Hindi. Mga 2 days or a day before the battle. Parang, napansin. Kaya yun? Vinidyoan ko yung sarili ko na parang mas sobrang lutong nung 1-2. Ang lambot ng third round. Try natin baliktad. Gumana. So, ganun siya napunta. Sa tingin mo, sinong MC makakapaglabas nung full form mo? Kumbaga parang Gear 5 na Sayad. Gear 5. Wala, ako lang rin siguro. So, si Sayad lang din yung makakalaban mo? Palagi naman eh. Parang yun lang. Naghahanap lagi ako ng rason para gawin yung dapat gawin. Kumbaga, nasanay akong magpalusot sa sarili ko. Nasanay ako sa sistemang pwede na yan. Na huwag yung gagayahin. Okay. Kahit gumagana minsan. Sino, parang para sa'yo, sino yung parang pinakamabigat mo na natripan mo talagang nakalaban? Na tingin mo nakapagpalabas talaga nung lakas mo? Natripan ko. Yung GL yung GL. Zenlook. Gusto ko rin si Zenlook. Alam ko, naramdaman ko maglalaban talaga kami ni Zenlook. Mula nagsisimula pa lang siya. Alam ko darating yung panahon maglalaban kami. So, ayun, Zenlook, GL. GL may kwento yun. Parang yung ahon sa malayo. Batangas. Oo. Batangas pa yun? Di ba sa Tawi-Tawi yun? Yung pandemic. Basta yung ahon ng pandemic. Oo. Siya inaalok sa akin ni Arik. GL agad? Ay, Sendlook? GL. GL. Hindi ko siya kilala. Nagsisimula pa lang ata siya nun. Sobrang konti pa lang ng battles niya. Hindi ko siya kilala. Tapos, pakiramdam ko, nung sumilip ako isang battle niya, ang galing niya. Lugi ako. parang konting-konti pa lang yung pwede kong silipin sa kanya. Parang babad ka. Tapos sobrang galing niya. So, pumasa ako kay GL. Tapos, siguro after isang taon or hindi ko na maalala yung panahon eh. Napanood ko yung battle niya sa Sunugan ata yun. Grabe. Parang ay ba yung kay Blacksmith? Okay. Gusto kong maranasan yun. Alam mo yun? Yung ganong kagaling na execution, ganong kagaling na sulat. Gusto kong maranasan ng harap-harapan. Hindi ko gusto mapanood sa stage. Gusto kong maranasan na nasa harap ko siya. No? Perks ng battle rapper. Pag fan ka, di ba? Kalaban mo yung trip mo yung na-idol mo. Oo. Diba? Parang sparring nga tayo. Gusto ko maka-sparring to. Gusto ko siyang ma-experience. Kaya
nung tinanong ako ni Arik, parang yun din, napatanong ako, available pa ba si GL? Parang ngayon, sige, game daw. Yun. Kaya nangyari. Tag-ina. After yun nung sunugan. Alam ko, magkasunod yun eh, di ba? Parang 1 buwan, 2 buwan lang pagitan nung sunugan niya tsaka yung battle namin. Tang-ina, no? So, doon napunta yun. So, nung nasa Batangas tayo, ang kalaban mo si Tweng. Si Tweng. Saan galing yung, ang di umiikot ang barena, ang umiikot ay ikaw? Wala lang yan. Parang, ano yun? Hindi ko alam na maganda yung kalalabasan nun. Wala akong idea. Wala akong idea na magugustuhan nyo yun. Oo, Puro kasi, MC nandun. kasi yung tornilyo, ang galing nun eh. No? Parang barena, lumuwag, tapos hindi naman pala siya yung maluwag. Parang iikot yung ikaw. Ang galing nung bara na yun. Pero, ayun nga, kung sa writing process, kung yung kay GL ay example ng alam ko na yung dulo ng round 3 ko, alam ko na kung paano sisimulan, alam ko na yung mangyayari sa battle, kumbaga na plano ko na yung mangyayari sa battle. Yung kay Tweng naman, yun naman example yun ng sinulat ko mula umpisa hanggang matapos, kumbaga pataas pababa diretsong sulat na 32 na to, 36 na to. Oh, next naman. Round 2 na. Okay na yan. Okay na to. Ganun yung proseso kay Tweng, kaya hindi ko inasahan na magugustuhan nyo. So siguro, galit ako sa mundo ng panahon na yun, kaya maganda yung manalabasan kahit hindi yun yung naiisip ko habang ginagawa. Sa bagay, may mga ginagawa, as an artist, may ginagawa tayong hindi natin inaakala na mas papatok, pero hindi naman natin talaga pinagtuunan ng pansin. Maraming ganun eh. Maraming pagkakataon na filler lang yung naisip mo, pero yun pa yung bumenta kaysa sa iniisip mong punchline. So, ayun nga, mababatingin mo kay Tweng, kaya ganun lang yung sulat mo. Hindi. Yari ka kay Tweng. Una sa lahat, uprising yun eh. Sa bagay. Hindi ko siya natignan ng ganun. So, totoo, lahat ng uprising ay weirdo. Sino bang nagsimula niyan? Hindi ko maalala. Sino ba nag-angulo niyan na ang uprising ay ganyan? Hindi ko na maalala. Ikaw ata eh. Ba't ako? Wala ba sino ba nakalaban kong uprising? Wala. Si Balakid. Pero hindi ko naman binanggit yung uprising doon. Parang pinalabas ko lang na manyak si Balakid. Parang may medium malaki. Mga ganun. Bara lang naman. Pero kung sa uprising, wala naman akong... Ewan ko. Siguro... Hindi ko alam kung weirdo yung uprising. Hindi ko alam kung ano yung weirdo sa hindi weirdo eh. Siguro dahil left field yung style. Baka left field something na hindi pangkaraniwang nakikita. Ganun ba? Baka nga ganun. Hindi nila lagi nakikita yung ganun. Kaya sinasabi nilang weird. Pero, tsaka iba kasi yung hip-hop sa Pilipinas eh. Di ba? Iba yung nakasanayang tunog ng hip-hop dito eh. Mula sa gangster, na ganun. Tsaka ako tulad ko, hindi ko rin kinalakihan yan eh. Yung left field. Pero ang kinalakihan kong tunog, Ghetto Dogs. Yun din sa akin. Pero yung ganyang style nga, parang nung napanood ko nga yung mga tulad yung bumatel, parang naninibago ko na sa bagay. Dati kasi nung walang flip top, freestyle na may beat. Yun talaga yung andar. Oo. Parang nanibago lang din ako sa, yun nga, yung left field na tinatawag nyo. Lalo na lumabas na si Balakid, ikaw na parang, ang tingin ko pa dati sa style nyo, parang ano ba to? Wala namang laman, tali-talinuhan lang. Pero ngayon, na-appreciate na no? Sobrang kati eh. Talaga? Oo, seryoso. Lalo pag dati hindi ko naman alam yung internals, yung 4-bar setup, pero nagagawa ko pala. Hindi ko alam yung mga tawag, yung metaphor, hindi ko alam yan tol. Bobo ko sa ganyan eh. Hindi ko nga rin alam kung ano yung left field. Seryoso, hindi ko alam kung ano yung left field. Parang nung lagi na siyang nababanggit, yun na, parang sinilip ko na kung ano. Pero yung left field? Hindi ko alam na left field pala yung left field. Oo, so yun nga, sa bagay, sa mga dati ng mga rapper, may mga tawag pala doon sa ginagawa natin na ngayon lang natin na-discover. Yung 4-bar setup, di ko rin alam yun eh. Dito ko na lang nalaman sa battle rap. Yung multi, di ko alam yun eh. Yung metaphor, yung baliktaran, na matagal na rin namang ginagawa sa kanta.
meron talaga dati. Mas na-expose siya, mas nagamit siya, kumbaga mas nakuha yung bisa niya sa a cappella format ng battle. Dahil walang beat eh, nakafocus lang sa kung paano dinideliver yung letra, yung salita. Paano boses na gagamitin. Kaya doon na-emphasize siguro. Pero solid, lalo yung bagong henerasyon, alam na nila kagad yan. Nagsimula silang alam na nila kagad yung mga bagay na yan. Kaya tama lang na mataas yung expectations. Tama lang rin na sobrang solid din ng performances. Oo. Speaking of mga bago, kung may mga bago ngayon, na tingin mong gusto mong makalaban o pwede mong makalaban, Tol? Wala, mas gusto ko silang panoorin. Mas gusto ko silang subaybayan. Alam mo yun, parang, alam mo yun, pag nasa battle ka, lalo pag may battle ka, hindi mo masyado na-enjoy ibang battles eh. Ang nangyayari pag nanonood ka ng battle tapos may battle ka, kinukumpara mo yung bit-bit mo eh, sa bit-bit na napanood mo eh. Parang mas malakas to kaysa dun sa dala ko. Kailangan kong galingan yung delivery para lumebel. Parang ganun eh. So ngayon sa stage na to, parang mas nasarap or mas na-enjoy ko na manood ng full focus. Parang mas ramdam ko kaysa pinapanood sa YouTube. Mas okay manood ng live. Kahit hindi flip top, kahit mga underground leagues. Mas solid nga sa underground leagues, mas malutong yung crowd reaction, mas malutong yung delivery. Mas raw. Oo. Tsaka alam mong mga talaga, battle rap fan yung nandun pag underground. Tsaka gutom na gutom yung mga MCs. Parang meron sila laging kailangan patunayan. Kailangan ko mag-flip top. Kailangan ko mag-flip top. Gagalingan ko. Ganun lang naman ang mission dito sa underground. Sa pulo, sa motos, sa bargain, sa teritoryo, sa yung Kaladian Leo. Ang pinaka-mission, makapunta ng flip top. Wala nang iba. Ganun na ba ngayon? Ganun, Tol. Hindi, may mga examples din na ginamit nila yung or naging tool yung battle rap para magkaroon ng exposure sa music eh. Parang solid. Pwede rin. Solid. Si Balz, magaling si Balz sa music. Marami sila, alam ko sila price tag, ayun, di ba? Parang ang laking bagay ng battle rap, yung exposure niya sa battle rap papunta doon sa music niya. Sa bagay, ang laki din pwede rin ganun yung direction. Hindi flip top. Pero solid rin solid rin talaga kung galing ka underground, makakatungtungan ng flip top. Pero ayun, kung gusto niyo ng ibang option or ibang angulo na titignan, pwede yun. Pero karamihan ngayon, sa underground, ang pinaka-mission mag-flip top. Karamihan dyan. Kaya halos focus din lahat sa pagiging magaling sa battle rap. Sa mga bago, wala kang nakikitang parang naramdaman mo kay GL na gusto kong makalaban to. Walang ganon, Tol. Pamboost lang sa kanila, baka may nararamdaman ka dyan. Naghang ako bigla, parang ang daming pangalan nag-flood sa utak ko. Mga pinapanood mo, sino mga pinapanood mo sa underground? Marami akong pinapanood sa underground. Mga paborito ngayon yan, yung Creo. Si Nasha tsaka si Uno Mas. Dalawa lang yung Creo eh. Hindi, meron pa isa si Batman din ata. Okay. Parang napanood ko sila, first time ko sila napanood nung nasa Project 7 pa yata yung Branded. Sa Muñoz? Oo, napanood ko sila first. Ay, pumunta ka nga pala nun, no? Sobrang solid, may ganito dito. Tapos ang sip pa nung lugar. So, yung enerhiya, nagbabibrate talaga. So, ayun, sobrang solid nun. So, ibayan nyo. Meron pa. Hindi, majority nasa flip top na rin pala. Oo, marami na. Marami nang pinatawid eh. Yun, si Oza, parang sakto lang naman siya dati. Tapos, hindi, malakas yung hype niya eh. Napanood? Yung Oza, malakas yung hype niya. Kailan ko lang nakilala yun. Napanood ko na eh. Hindi ko pa siya napapanood ng live, pero sinasuggest sa akin ng mga kaibigan ko lahat panoorin ko si Oza. Parang, hindi ko maalala eh. Basta may battle siyang hindi ko natapos. Sinubukan ko panoorin, hindi ko natapos. Tapos napanood ko nung kailan sa Right of Way. What the heck? Parang lahat ng... Sayang naman. Wala ako nung day ito. Hindi ko sayang. May trabaho kasi ako nun. Sayang. Pero parang isa yun sa example na lahat ng, di ba, pag regular ka na. Yung mga tricks mo,
tinatansya mo kung ilalabas mo ba rito yung idea na to, yung mga ulti, mga special skills. Siya linabas niya lahat sa isang battle. Parang Binuhos, no? Oo, binuhos niya lahat sa ibang battle. Parang pwede mong gawin yung isa na yun sa isang battle. Pwedeng lahat, parang yung mga ginawa niyang napanood ko, parang 4 na battle na tricks yun eh. Tangina, no? Ginawa Sa bagay, sabi nga ni Boss Arik sa mga bago, laging last battle na ang gawin nyo. Laging yung isipin na last battle nyo na to. Laging itodo. Which is tama rin naman kasi hindi naman magpe-feedback sa iba yun. Sa'yo yun eh. Hindi, kasi may may observation din na na sobrang solid sa underground pagdating sa nung nasa flip top na biglang lumambot yung performance eh. So nawala yung gutom. So tama lang rin na ganun yung mindset na laging gutom. Na wala nang next battle. Actually kahit sa estado mo, sa mga old goods, parang ang sarap parang i-adapt na lagi kang gutom eh. Na parang lagi kang may bagong pag-aaralan, lagi kang estudyante. Para sa akin mas gusto ko lagi parang mayroon akong bagong matututunan lagi. Ang sa akin naman sa bagay na yun, ang daling isipin ng idea na dapat gutom ka, pero yung actual na pakiramdam na gigil ka sa battle, ang hirap kunin eh. Hindi ko magawa kung ano, hindi ko mahanap kung ano yung kondisyon eh. Paano mo i-condition yung sarili mo? Sinabutahe uli yung sarili ko paulit-ulit, sumobra na eh. parang para magalit uli ako sa mundo. Pero parang dahil nga siguro rin sa mga karanasan, nakikita mo rin kagad yung solusyon. Pero baka ang ibig sabihin nun, mali. mali yung gumawa ka ng problema para manggigil. Baka yun, hanap pa uli ako ibang paraan. Base sa kanina pa natin pagkakwentuhan, yung sayad, masyado talaga siyang masyado siyang malalim at madilim. pero siguro naman yung bari, magaan lang siya. Kailangan lang ilabas yung magaan naman tayo mula simula. Sinasabi mo dyan. Hindi, syempre yung sayad na kinukwento mo sa akin, kailangan ko pang magalit sa mundo. Yung sayad yun. Hindi, pag galit ka na rapper, magde-deliver ka ng galit, hindi mo pwedeng pikiin yun eh. Parang kailangan galit ka talaga eh. So, yun lang yun siguro. Kaya kailangan ko magalit para lumabas yung sayad. Galit din yung projection. So, hindi siya pwedeng mali ako, pero yun nga, feel na hindi siya na-fake eh. So, kung di ka galit, ba't di ko naisip gawin yan? Di mag-deliver na lang ako ng kalmado. Ngayon ko lang naisip, buti nangyari to. Buti dumayo ako dito. Ngayon tatunan ako. Pero, next battle ko, kalmadong Pero malaki ba ang pinagkaiba ng bari at sayad? Kasi yung karakter yun eh. Sobrang laki ba ng pinagkaiba niyan o pag galit ka nilalabas mo yung sayad? Yun lang din siguro yun. Parang yung mga paniniwala ko naman sa buhay, yun yung paniniwala din ng karakter na sayad eh. So, yun din yung ginagawa mo araw-araw eh. Okay. Kung ano yung mga sinusermon mo sa battle, kung paano mo tignan kung ano yung mali na ginagawa ng kalaban mo. Okay. Yun din yung pang-araw-araw na kung paano ko nag-i-interact sa mga tao sa paligid eh. Minus lang yung sigaw. Isisigaw mo. So parang ganun lang din sa bagay. Iba-iba talaga tayo ng diskarte. Iba-iba talaga. Minsan may gumagana para sa ganyang tao. Sa iba, hindi pwede yung ganong atake. So, bahala na kayo. Siguro kaya medyo hindi ko rin kaya ko rin siguro nasasabi yun kasi nga sa battle hindi ako yun eh. Yung tumutungtong sa stage, tol. Talaga? Hindi ako yun, tol. Lahat ng inaakit ko sa stage, hindi ako yun. Baka akala mo lang, in denial ka lang, pero pero ako, tol, kilala ko sarili ko eh. Pag pinaakyat ko yung Fiona, hindi ako yun. Yung naka-costume kaming babae, hindi ako yun, tol. Baka dinideny mo pala. Pero yun nga, hindi ako yun. Subukan mong yakapin. Ayoko. Baka gumaan lahat. Tapos yayakapin ko yung gusto ko na magkadede. Kaya siguro kaya ako rin parang nagtataka din yung isip ko na kung magkaiba ba yung bari at sayad. Kasi kada tungtong ko talaga sa flip top, tol. Once na, eto na, tawagin natin si Shernan. Pag umapak na ako, hindi ako yun. Hindi, pwede. Ginagawa rin ng mga artista yun eh, di ba?
Yun, Oo. exactly, tol. Exactly. Lalo nung nakapasok na ako sa showbiz, magta 10 years na ako nag-aartista. Solid. Parang doon ko na patunayan na ano eh. May mga kontrabida na artista sa TV lang. Pero off-cam, napakabait na tao. May mga bidang napakabait, pero off-cam, sama pala ng ugali. Marami ako na-encounter niyan, lalo yung mga matatagal na rin na napapanood ko. Ang bait-bait ng role nito, pero tol, maldita pala. Pwede ka bang mag-name drop para mas kontrabi? Mabait. Hindi, maldita yun. Ah, Pero nakablip siya. Pero yun, totoo yun, tol. anong apelido? Yun nga yung binanggit ko, sobrang ano nun, tol. Ang ganda ng karakter niya rito, mabuti siyang nanay. Pero off-cam, tol, ang sama ng ugali, putang ina. Grabe. Oo, tol. Eh, di nyo naman malalaman yung Baka ibiblip ko. on-cam pa rin yun. Hindi mo lang nakikita yung secret camera. Tangina, no? Ang kupal naman nun. Ano, prank? Hindi, yun lang rin yung gusto niyang pakita sa'yo. Kumbaga hindi mo alam pero naiinis siya sa'yo. Gusto niyang pakita na masama siya sa'yo. Pero hindi, tol. Pero baka hindi rin talaga. Hindi naman kami magkakilala. First time lang namin nakasama yun, eh. Tas, ayun nga. Basta sobrang bait ng karakter niya sa show na sinamahan ko. Pero, tangina, tol, pinapalabas kami ng tent. Pero hindi mo ba na-consider, baka siya hindi mo siya kilala pero ikaw kilala ka niya? Loko to sa flip top pa. Susungitan ko nga to. Okay na? Baka- Parang ano, no? Kumakarakter lang din naman kami sa flip top. Ba't ka gagalit? Kumapit. Hindi, parang nung unang panahon, parang pag namatay yung bida sa pelikula, may mga nagpapakamatay na tao. Oo nga, no? Di ba? Nung unang panahon sa mga probinsya, parang ang dami kong kwentong ganun eh. Pag namatay si Fernando po sa pelikula, nagpapakamatay sila. So, sobrang fun. Baka ganun yung epekto. Di ba? Tsok, inang yun, no? Kaya naalala ko rin kay Princess Punsalan dati, yung palabas na ano, kontrabida siya. Ang dami nakakita sa akin, binabato yung kotse niya. Kumapit yung karakter eh. Pero sa panahon ngayon, ang labo nun, tol. Ang labo na nun. Mas posible nga mangyari yun dahil mas bukas yung impormasyon sa lahat ng tao eh. Pero hindi, yung basta yung binanggit ko sa mga ugali nun, tol. Pinalabas kami ng tent, tong inong yun, kalamukan niya eh. Anyway, kaya ko din nabanggit yung parang parang nahihiwagaan ako kung iisa ba yung Barry at Sayad. Kasi pag sa Battle, iba-iba karakter ko. Meron akong may Bombay, may babae, may etc. Lahat yun, tol. Para akong si Sansui. Iba-iba yung dinadala kong pagkatao. Pwede yan, pwede. Pero yung sa akin, yun talaga yun. As is Parang yan, no? Naalala ko tuloy yung Pochi ni Lip Cram. Parang ano eh. What the fuck? Bawal kumain ng kupochi pag hardcore ka. Oo nga, no? Inanggulo sa iniliprom nga ba na yun? Ang ganda ng pagkaagamit niya nun. Kaya medyo hindi nakalimutan yan. Pati yung mga kasama ko sa bahay, nagugulat ako, may pochi minsan sa bahay. Pang-asar nila sa akin. Bawal pala. So ayun, tandaan nyo yun, pag hardcore rap kayo, huwag kayo magpo-pochi. So ano ang mas dapat? Pag hardcore ka, Max Black. May black na ba yung Max? Lagyan, para sa inyo. Hindi, yung copy ko, black ba yun? Di ba may... Hindi, huwag ka na mag-candy. Kahit anong candy. Halo black na lang. Joke Para lang. hardcore. Pero yun nga. Parang isang aspeto ng battle yun na pwede mong gamiting kapital yung pwede mong palakihing mali yung maliit na bagay para sa art, para sa battle. Parang example yun na sobrang ganda execution. Maliit na bagay pero oo nga no, big deal siya pag inisip mo talaga. Pero ayun nga, sa akin hindi. Parang nagkakatalo lang yan sa boses, sa kung paano ko nagsasalita, parang ganun. Pero yun lang rin yun. Kung ano ako sa battle, yun din ako sa araw-araw. So kaya hindi ka nandadamay sa battle? Parang... Ngayon hindi na. Dati parang nasa kasama sa formal yan. Kung meron ba akong pwede idamay, parang nung nagsisimula, parang kasama sa chinecheck ko yan. Ngayon hindi na kasi na-realize ko na nung tumanda ako, na-realize ko na pwede namang hindi eh. Ang daming paraan eh. Ang dami mo nang nakitang approach eh. Pwede namang hindi. So pabor ka ba doon? Yung parang mga
damay-damay battle, damay anak, damay asawa. Oh, hindi. Napaka-hypocrite ang pakinggan, di ba? Kasi nakikita, tumatak sa isip niyo yung ginawa ko mga 10 years ago, di ba? Oo. Yun nga pwede mong filterin Kumbaga, pinakita na ng mga nauna yung tama tsaka hindi tama, yung pwede tsaka hindi pwede, or yung maganda tsaka hindi maganda. Nakita niyo na pwede niyo namang filterin kung ano yung swak tsaka hindi swak. So, optional. Pero kung mandadamay kayo, di mandamay pa rin kayo. Parang malaya naman kayong gawin yun. Pero yun nga lang, consider nyo rin na okay sa kalaban mo, pero dun sa idadamay mo, okay ba? Parang kung mandadamay ka, for example, ng bata, di ba? Baka tandaan ka niya. Pag tandaan niyan, pitasin ka bigla. Di ba? Tangina, no? Tangina, no? Hindi, yun nga. Consider nyo yung mga ganong posibilidad dahil kahit ang daming CCTV ngayon, di ba? Ang dali lang rin gumawa ng kagaguhan kahit sa panahon ng CCTV. So, yun, check nyo lang rin kung anong possible consequences kung gusto nyo pumunta sa direksyon na yun. Pero, ang sa akin, mas swak kung art form yung tinitignan mo na pumunta ka sa ibang paraan. Sabi nga ni Boss Arik sa podcast namin, meron kang freedom of speech pero wala kang freedom of consequences. Diba? Putang ina, no? Doon ko na-realize na, oo nga, kung kaya mo magsalita ng ganyan at i-excuse mo yung battle rap, may ibang mundo na walang freedom of speech pero may mga consequence ka talagang tatanggapin. Sa bagay, baka kaya naman ng mga gumagawa yun. Kung hindi nila kaya, pag naranasan nila, next time, kaya na nila. Hindi, parang yun yung pinagkaiba ng lumang panahon tsaka nitong bagong panahon. Parang masyadong magaan ngayon, masyadong maluwag, masyadong malaya. Nagiging excuse na rin kasi, battle rap to, na parang wala na yung parang, hindi, pwede mong gawin dyan, pero parang, parang namimili lang sila ng bibigyan ng access Pag yung isa nagsalita ng ganito, okay yan. Pero pag ikaw, ina mo, ba't nandadamay ka? Parang, ang bias no? Well, malaya. Totoo namang malaya talaga lahat sa battle rap. Totoo naman yun. Pero yun nga yung sinabi ni Boss Alarix. Oo. Hindi ka exempted dun. Malaya rin silang bigyan ka ng parusa. Oo. Sige, bahala ka. Battle rap para sa'yo yan. Kaya doon ko naisip yung yung naglagay ako ng rule sa pulo. Sabi ko, tangina, baka ibalik ko to Parang ganun Pero pinag-iisipan ko mamaig Na ko yun, parang nasagap ko rin ata yan Naglagay ako ng rule sa pulo last year, tas tinanggal ko. Pero ang maganda dun, nung tinanggal ko, yung mga talagang roots ng pulo, hindi na nila ginagawa. So, nakatulong pa rin. Parang ang pangit kasi talaga pakinggan Sobra. Dati, okay sa akin bilang rookie. Pero ngayon na tumatanda ka na. 47 ka na. 36 na ako. Nakalagay yung edad ko sa unang-unang battle ko. So, do the math. Pero yun nga, tangina, bahala sila kung anong trip nila. Gusto nilang mandamay, bahala kayo. Pero yung consequence nga talaga yun, Hindi, parang okay naman yun Pero since ikaw yung kuya sa pulo, tama rin binigyan mo silang guidance. Parang siguro nakita ko kaya naging issue yun. Linagay mo pa sa internet. Parang pwede mo naman silang kausapin na sikreto. Na hindi okay. Ngayon kayo. So, nung linagay mo siya sa internet, naging malayang magbigay ng opinion yung mga di naman kasali. Diba? Sa bagay, may toga kasi sa Facebook pagbukas mo ng Facebook, pagkakatoga ka bigla dyan Bachelor of yan, Facebook ka na. Yun yung panahon ngayon. Talaga na, sobrang mahatulan ka sa digital world. Wala sa cyberspace na tinatawag. Wala tayong magagawa ayun yung pinaka-trip nila sa buhay. Yep. Ayun, pagdating naman sa music, tol. May ilalabas ka bang album? Ayun ang ginagawa ko ngayon. Yun nga, kinukumbinsi ko yung sarili kong ito lang alam kong gawin. Dahil ito lang naman talaga parang realization, parang kung tama bang ito yung pinuntahan kong direksyon. Ito talaga yung tamang direksyon. Parang nag-iisip ako dati na ano kaya kung hindi ko tinuloy itong rap, kung hindi ako nag-tryouts. Pero sa lahat ng posibilidad, parang ito talaga yung pinakamabisa So, parang ayoko na, pero parang
obligasyon ko na sagarin pa, pigain pa ng husto yung isip ko. So, ang problema, nahihirapan akong magsulat ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Inspirasyon. Ganyan din ako dati. Hindi ako magawa. Talaga? Ngayon, may ilalabas akong album. Freedom album. Abangan nyo yan. Naririnig ko yung kumpleto na nga yung beats ko sa next project. Ayan na. Wala lang akong malagay na verses. Merong chorus din. May plano na. Kung mahalaga yun, may hook. Yun Basta may yung, hook. sa proseso ko ngayon, yun yung nauuna Parang hook muna. Hook muna. Oo, tapos tsaka ako na siya susulatan. Para alam mo na rin yung konsepto ng kanta, yung direksyon ng kanta. So, nahirapan ako magsulat Pero, katulad dati, parang nalala ko, naranasan ko to dati. Nung nakuha ko uli yung pulso, dire-diretso walang tigil Parang bitin. Bitin matapos yung isang project. Bitin matapos yung isang battle. Nagdidire-diretso. So, sana magawa ko siya ASAP dahil ang goal ko this year, pag-release ulit. Tingin ko ang makakapagpagigil sa iyo diyan pag may sinama ka sa album mo yung featuring tapos ang lakas. Parang tangina mo parang album mo to Parang ganun pag may narinig kang lakas ng verse nito, puking ina. Pero may sa album mo ba may kadalasan may napipicturing ka? Sige. Noted. Subukan natin yung ganong approach. Salamat sa idea. Pero, yung unang EP na release ko, parang ang sinama ko ron yung mga alam kong sobrang solid na feeling ko makakatulong rin sa kanila na masama sa project. Tsaka bagay din sila sa project. So, ganun yung proseso nung una. So, ngayon siguro, ako yung magpapabuhat. Consider natin yung idea na naalala ko yun kasi may nilabas sa contract yung Jumpers. Pinagsama-sama ko sila Poison 13, sila Steel One. Pero ang unang naglabas ng verse doon ako. So nilabas bago alam ko kasi tingin ko para sa akin lang to ayoko magtunog mayabang. Feeling ko pag narinig nila tong verse ko, gaganahan sila at di sila papayag na hindi mas malakas yung kanila. So, kada may mga chat-chat ako, nyari sila Chris Delano, sino pa ba? Si Keija. Sabi ko, tol, pag chinat ko sila, pwede bang makasama kayo? Ito verse ko. Nung narinig nila, game. Parang nakakagana pag nakarinig ka nung, alam mong, puta, malakas-lakas tong sulat na to, Baka mapabalik nun kung may mayaya kang alam mong kaparehas mong estilo. Tapos marinig mong, puta, baka angkinin niya tong track ko na to, akin to Baka doon lumabas yung, yung gigil mo. Baka makatulong lang. Sige. So ang gagawin dyan, bigay yung beat, sulatan mo, kanta ko yan. tapos tsaka ako magsusulat, parang ganun. Sama mo yung hook. Tol, may album akong lalabas, ito yung hook, Pero mas nakakagigil kasi sa featuring yun kung meron ka baka pag binaliktad, hindi, in-imagine ko feeling ko mangyayari pag ganun ginawa natin. Sama ka sa album ko, bigay itong beat, sulatan mo. Pagbalik sa akin, ang ganda, sa'yo na, buuin mo na. ano mo na yan, solo mo na yan, hayop ka. Hindi sa'yo ko, parang feeling ko, hindi tama maglabas ako ng maraming kanta. Parang tama yung pa-anim, pa-pito-pito. So mixtape, hindi siya album? EP. Pero yun nga, yung unang EP tsaka yung pangalawa, bibigyan ko siya ng tulay So, pwede mo siyang gawing album na magkasama. Dalawang EP, isang album. Pag nalabas mo na yung... Ganun yung original na plano Parang first half, second half, side A, side B. Side A, side B. Kaso na-delay. Hindi ko alam naging komportable ata ako sa buhay Parang ganon. Or wala akong sasabihin wala akong maisip na sasabihin na hindi ko pa nasasabi. Pwedeng ganon. Pero yun nga, kailangan ko talaga tong pagdayo dito. Ang dami kong na-realize. Kay Shernan. So, kailangan ko may pagkwentuhan sa kinamumuhian nyo. Kinamumuhian nila dahil hindi ko alam sa'yo. Hindi ko rin alam sa kanila Lagi may, kaya ayaw rin mo sa mag-Facebook, puro hate, tapos madalas ikaw yung nakikita ko. Hindi kasi hindi pabor sa kanila Ganun naman. Sakto nga yung isang track ko, yung galit ka ba talaga? Parang parinig na mamaya. Ayun nga, na-try mo nang sumulat ng love song. Ako? Oo. Dami ko love song. Paano yun? Nung nagsisimula ako. Talaga? Oo.
mga bastos pa nga eh. So, hindi pa yun yung pinaka-left field mo? Hindi pa. Wala pa yung transformation doon sa kung paano mag-isip. Oo. So, may mga love. Tangina, paano may kaya mga love rap ako dati. Paano kaya mag-love rap si Sayad, no? Tignan ko kung nasa email ko, paparinig ko sa'yo mamaya. Tangina, parang tignan ako nung yung love song mo. Tapos kung di mo ilalabas, akin na lang, ako mag-upload. Ano ba yun? Alam ko, nag-audition nga kami dati sa Republic eh. Alam mo yung Republic? Oo, may Mas mga... matanda ka sa akin eh. Uy, Siguro. hindi oh. yung may mga old song na chorus. Panahon ng Stupid Love. Oo, Kasi yun. nagkaroon ng Republic in Channel 7. Oo. Kapag nakita ng mata ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal kita! I love you! Tangina, no? Niisip ko, no, kung magla-love song yung Sayad sa panahon ngayon. Tangina Pwede naman. Pero ano parang left field na love song? Hindi ko... Parang Shernan, hindi ko kailangan, kumbaga, hindi ko siya naiisip na kailangan left field to. Parang sa inyo siguro, or sa tingin mo siguro, nakikita mo siyang left field. Pag nagsusulat ako, yun lang din talaga eh. Okay, So, okay. Yun lang yun lumalabas eh. So, mukhang left field siya. Pero sa akin, yun yung naisip ko eh. Kung paano ko gustong sabihin. So, Okay. ganun siguro. So, kung mag-ano kayo ng love song, siguro yan, revival. Aantayin ko yung in love na Sayad or broken na Sayad or inspirational Sayad. Putang ina. Yan yung mga ibang tingin ko hindi na ikaw yun pagka lumabas yun. Diyan ka nagkamali. Anyway, bagong idea. Nagna-notes ako sa isip ko. Sana hindi ko makalimutan. hindi mo makakalimutan niya, panoorin mo lang to. Uprising, music video para dito. Pero yan, wala kang palabas na na album or EP? Wala. Wala pa. Sa ngayon, wala pa dahil hindi pa nasisimulan. Hindi ko announce din. Parang na lang. Biglaan. Hindi bigla. Kendrick Lamar? Ay, J. Cole? Ikaw ba yan? Lagay na lang natin dyan. Parang kung may gagawin ako ngayon para to sa sumusubaybay. Kasi parang hindi ko na, mula noon naman, parang hindi pumasok sa isip ko convinced na pakinggan mo ako dahil malaki yung posibilidad na mali yung sinasabi ko. Baka madala kita sa hindi mo dapat puntahan tapos maging kasalanan ko pa. Tangina. Hindi, parang nung unang panahon, parang may kanta ako tungkol sa pagnanakaw na sa pagiging loko-loko sa kalye na naka-upload pa rin sa internet dahil hindi ko na maalala kung kanino ko siya pina-upload. Gusto kong pa-take down pero wala nang access. Sinubukan ko na report pero wala nangyayari. So, medyo hindi maganda or hindi ako sang-ayon pero yun yung kwento nung panahon kasi ako. So, naisip ko na kung sa akin mangyayari yung sinasabi ko doon. Parang bad trip, di ba? Hindi, masasearch sa YouTube yan? O ayaw mo na nang ipaalam sa kanila? Huwag na natin puntahan. Pero lalabas akong bago, galit ulit. Feeling ko galit ulit. Ayun. Nalalagyan natin ng love rap. Tangina, yan yung mga inaantay ko talaga yung Sayad. Basahin natin yung mga positibong Sayad, mga in love na Sayad, broken-hearted na Sayad. Ayun yung mga music na aantayin natin. So, ayun, meron ka ba bang mga gustong batiin, pasalamatan, tol? Yeah. Salamat sa pulo. Uy! Ay, sa Dayo. Ayun ha. Pwede pa cut. Pwede na, pag trip mo na sa Dayo, ay sa pulo ha, sabihan mo ako. Ayun, Dayo Podcast, solid. Shernan. Thank you, tol. Salamat. Dinayo mo pa ako dito. Sa akin yung enerhiyang... Ayun, naalala ko. Yung sinabi pala ni yung sinasabi mo kanina na tungkol sa hindi ko sinulat to para pakinggan nyo. Kaya maglalabas din ako ng album. Nabasa ko na-inspira ako sa sinabi ni Twista na wag mo nang hangarin na mapunta ka sa playlist nila. Kailangan ng mundo yung marinig yung boses mo. Yung sasabihin mo. Kailangan marinig ng mundo yan. Hindi para sa playlist nila. So parang pero parang ganoon din yun eh. Pag inisip mo parang yun din eh. Kung pag narinig ng mundo, pupunta rin yun sa playlist nila. Di ba? Siguro sa parang ang meaning nun, yung playlist yung parang sa mga uso ngayon. Para mapunta ka sa uso. Ma-play ka sa radyo nung panahon natin. Di ba? Yung equivalent ng successful ka eh. Napapatugtog ka sa radyo. Ngayon parang kailangan nasa wish bus ka. Kaya masarap din sumulat ng kanta ngayon na kung ano yung gusto mo sabihin, hindi kung ano yung gusto nilang marinig. Pwede ka rin naman gumawa ng gusto nilang marinig kung
kung may enerhiya kang gawin yun eh. Parang hindi naman siya mali. Hindi ko sinasabing mali gawin yun eh. Pero, sa tingin ko lang, parang kung sasabihin mo yung gusto mong sabihin, pwede siyang maging bookmark, parang pag-ugod-gud ka na, balikan mo, naalala ko yung panahon na to Diba? Anyway, sa bagay. Ito yung pakiramdam ko nung panahon na yan. Ang daming magagandang pasahang kaalaman sa kwentuhan natin na... Sana. Oo. Ako, seryoso ko kasi yung base sa mga sinasabi ko, feeling ko, para sa akin, okay na yun. Pero dahil may sinabi kang tungkol dyan, sa akin din. Oo. Sa bagay, kanya-kanyang rin. Napakahalaga din na may maririnig kang opinion ng iba para hindi ka ma-stuck sa kung anong opinion mo at baka akala mo tama ka lagi. Hindi, required talaga yon na mag-dive ka sa ibang takbo ng isip para makita mo yung pwede tsaka hindi pwede. Tama. Battle ngayong taon, may plano ka? Sana isa pa. Tingin ko naman bibigayan. Gusto ko lang tabunan yung kalat ko last time. Yun lang yung goal. Hindi para pumatay ng kahit sino. Gusto kong performance lang. Performance. Parang ito na exit ko. Baka magre-retiro ka na, wag muna. Ang dami pang pumapangarap na makaramdam kung paano ka mag-perform. Talaga? Oo. Parang bigyan na natin ng chance yung mga bago tulad ni Carlito, di ba? Naka-Carlitong Joker. Ayun, maraming salamat, Utol Sayad, sa pagdayo. At ayun, Dayo Podcast, kasama natin si Sayad. Palakpakan natin. Yeah! Thank you. Sana may sense yung mga sinabi ko. Thank you, Tol. Salamat.